Hi guys! Welcome to Love Advice ni M. Ating ngayong pag-uusapan ay kung paano mag-work ang isang relasyon na LDR. Sa mundo ngayon ng dating, alam naman natin marami ang LDR at maraming sumusubok na maging successful to. Pero minsan, nag-e-end up lang to sa breakup. So ating alamin kung ano yung mga dapat nating gawin pag nasa isang long distance relationship tayo. Number 1 guys is trust or pagtitiwala. Alam naman natin na mahirap ibigay ang pagtitiwala, pero once na pumasok talaga tayo sa isang relasyon, all of our heart, kailangan ibigay natin to. Huwag na tayo magbigay ng konting pag-aalangan dahil dito masisira ang inyong uumpisahang relasyon. At para gusto nyong lumawig ang inyong pagiging matibay ang relasyon, kailangan i-build nyo sa isa't isa ang pagtitiwala. Paano? Well, dahil LDR kayo, uso na ngayon ang mga dual cam na cellphone. At dahil dito, sa mga may trust issue dyan, pwede nyong i-request sa girlfriend nyo or boyfriend nyo na i-back to back ang camera. So dito pa lang, sa mga lagi na lang may agam-agam or hesitant or tamang hinala, ito ang sagot sa inyong mga trust issue, ang dual camera na cellphone. Para maiwasan nyo yung sino kasama mo, anong ginagawa mo. Kailangan i-build nyo yung trust na to through updating, alamin kung anong ginagawa, or kung sang loob mong i-share sa kanya yung day mo. At guys, or girls, huwag naman tayo maging OA. Syempre, kailangan din naman nila magkaroon ng time sa sarili nila. Or privacy. So, ibigay natin yun. At kung may binibigay sila sa iyong update, maging happy na tayo doon. Ang pag-a-update ay napakahirap gawin sa isang tao, lalong-lalo na hindi naman cellphone lang lagi ang hawak nila. So, kung ikaw ay nasa isang relasyon, start mo nang aralin paano magtiwala. Number 2, understanding. Ang understanding guys, ito yung tipo ng bagay na dapat nating aralin din. Kasi nawawala to sa isang relasyon pag nasosobran tayong in love at nagiging needy tayo. Kailangan alamin natin ang nature of work nila para naman maintindihan natin sila. At ang person naman na sa ibang side of mundo, matuto din naman tayong umintindi. Kasi hindi natin naiintindihan na ang bagay na meron ka ay isinasaalang-alang din ng person mo para intindihin ka. Kung napapansin mo, hindi siya masyadong kumukontak sa'yo or binibigyan kanya ng time, ibig sabihin, iniintindi niya ang klase ng trabaho meron ka. At ganun din ang person na to. Hindi mo alam kung paano nagtitiis ang isang tao na kahit gustong-gusto ka na niyang makita, makausap, kailangan niya pang mag-give time kung kailan ka magiging free dahil iniintindi niya ang nature of work mo. So, yan ang kailangan nating aralin, ang pagiging maintindihin. Dahil ang pagiging isang maintindihin at maunawain ay napakahirap. Lalong-lalo na pag binibigay natin ang pagiging maunawain natin at ang other person naman natin ay tamang hinala dahil hindi niya naiintindihan na ang ginagawa mo ay pag-intindi sa klase ng trabaho meron siya. So let's start to practice understanding. Understand each other. Okay? Yan ang number 2. At number 3. Okay guys. So number 3, time. Napakahalaga ng time. Dahil ito ang gumagamot sa mga taong may tamang hinala. Ito ang nakakatulong para magkaroon ka ng
assurance sa special person mo na malayo sa'yo. Kaya nga may tinatawag na unawaan para magbigay kayo ng tamang oras para sa isa't isa. At first ng relationship ay medyo masayang-masaya kayo, update, hanggang magkakaroon kayo ng time na magkakaroon na kayo ng oras kung kailan kayo dapat mag-usap para maiwasan ang misunderstanding. Pero lagi nating tatandaan ang pagbibigay ng special time or time sa ating special person ay makakatulong para maiwasan ang paghihinala or pag-iisip ng sobra at makakatulong para maiwasan ang pagiging needy ng isang person. Number 3, time. Number 4, open communication. Pag sinabing open communication, dito naman papasok yung mga bagay na nagsasabi ka ng mga nararamdaman mo, ano yung issue mo, ano yung pinagdadaanan mo, para maintindihan ng tao or ng malayong special person mo sa'yo. Pero, as a special person, please, wag naman natin tong isipin na nagrarant lang ang ating person. Dahil, isa itong reason para makatulong, para magkaintindihan kayong dalawa. At malaman nyo at masolve nyo kung ano yung magbabantang problema sa relasyon nyo. Dahil kung meron kayong open communication, gaganda ang takbo ng inyong pagsasama or communication habang kayo magkalayo. So, wag nating ignorin at gawing isiping needy to. Ito ay isang paraan upang magpatibay at mag-work ang isang relasyon. Number 5, commitment. Alam niyo bakit ko nilagay number 5 sa commitment? Kasi para malagay mo sa isip mo na nasa isang relasyon ka at meron ka ng pinanghahawakan na dapat mong gawin upang magtibay, mag-work, at alam mo na sa'yo ang person na to. Kasi kung gagawin mo lang tong isang relasyon at hindi isipin commitment to, mababaliwala to. Mag-end up lang to sa breakup. At number 5. At may pahabol pala ako, guys. Kapag ang person natin nakikipag-communicate sa atin, huwag tayong mag-iisip ng negative. Every time na mag-uusap kayo, kailangan ang pag-uusapan nyo ang mga tamang topic. Huwag niyong iisipin ang negative dahil huwag niyong entertainin yun dahil ito makakasira ng inyong relasyon. Hindi niyo ginagawa pero pag sinisiksik niyo to sa isip niyo, ito ang magdadagay ng pagkakaroon ng lamat ng isang relasyon. So, ayun nga, dahil number 5, commitment. Pag meron kang commitment, lahat to magagawa mo. At for sure, mag-work tong relationship na to. So, happy LDR and I hope makatulong to sa inyong relasyon. At iwasan ang pagiging needy and be understanding. Thank you for watching and I hope magtagal ang inyong relasyon at maging successful. Please follow my page.